Tinatanong po ako, sinong may gawa niyan? Teka, sino nagtanong sa inyo, Aling LV? Yung pong nagkumukuha po ng basura. Nagakot ng basura? Opo. Okay. Tapos po, pinipicturan nga po ako. Tapos po, dumating po si kuya, bigla niya po ako hinila. Tapos, Sino umila sa'yo? yung pong amo kong lalaki. Bakit ka hinila? Sabi niya, huwag kang magkukwento dyan, huwag kang magsusumbong. Tapos po, sinabihan po yung nagkakuha ng basura. Burahin mo yung mga picture na yan. Sinabi niya rin sa nangongolekta ng basura Opo. na pinabubura yung mga pictures na kinukunan ka. Opo, tapos po sinundan po yung mga nagbabasura sa opisina nila. Okay, ang balita ko, hawak ng Municipal Social Welfare Office ang mga litrato. Opo. Nakakasagot ba itong tiga-DSWD? Hawak niya ba ang mga litrato? Di ba may representative tayo DSWD dyan? Ha? Ay, bilisan niya pag-ihi. Hindi, tiga Batangas yan eh. Di ba? Iha, sa Batangas ka? Yes po, Your Honor. So, wala kang alam dito sa mga litrato na kinunan ng garbage collector? Ay, wala po. Dapat tiga Mindoro, anong bayan mo ba? Anong bayan to? Mamburao. Wala bang tiga Mamburao ng DSWD dyan? Ha? Wala? Wala po, Your Honor. Siguro, Senator Estrada, yung suggestion ni Senator De La Rosa that the women's desk of the PNP should likewise be involved. Mr. Chair, WCP. I think we have a video of an interview with the garbage collector, if we can show it. Senator Estrada? Ilang minuto? Sige. Ha? Baka mas matagal pa yung magkapatid. Go ahead. Comsec, allow the video to be played. Mr. Chair, with the permission of Senator Jinggoy. Yeah, please. Habang piniprepare yung Senator De picture, La Rosa is recognized. tanungin ko lang si Manang LB. Manang LB, yung lahat ng dinaanan mo na paghihirap at pang-abuso, wala kang attempt na lumayas? Umalis sa bahay nila? Nung pong sabi ko po, uuwi na po ako, di po payagan. Tapos po tinatakot niya po ako, baka daw di po tanggapin ng pamilya ko. So, wala, na pinahayaan mo na lang yung kapalaran mo na magtiis dyan sa pang-abuso hindi. nila. Wala ka nang balak lang lumayas. Paano po ako makakaalis? Wala po akong pira, hindi po ako sinusweldohan. Tapos po yung cellphone ko, kinuha po nila. Hindi po makatawag sa pamilya ko dahil gusto ko na nga po umuwi dahil po sinamsam nila yung cellphone ko. Yes. Thank you, Mr. Chair. Salamat po ng LB. Can you, who will annotate for this? Volume? Walang volume. Hindi nakakita si Aling LV. Si Aling LV ba yun? Doon sa mga witness? Pakilakas. Walang volume. May sugat nga. Yeah, may sugat na. Bulag na siya. Aling LV, nung naghakot ka ng basura, nung pumunta yung basurero sa inyo, yung naghakot ng basura, bulag na ba kayo nun? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Pero may mga galos na sa katawan mo. Opo, gawa po nila. Dahil? Gawa po ng amo kong babae. Dahil sa panununtok, paggugulpe. Opo. Okay. Wala yung video. Habang piniplay yung video with the permission of the chair.
habang hinihintay natin yung video, with the permission of the chair, I'll just continue asking questions. Okay. You may proceed, Senator Estrada. Madam Franz, kailan nabulag ang mata ni Aling LV? Nung umalis po sa amin yan, Your Honor, nakakaaninag pa. May mga video po kami dyan, ipinasa namin sa piskal. Ano? Nung umalis po Hindi, sa amin, tinatanong ko lang sa'yo kung kailan mo nalaman na nabulag si LV. itong late na lang po, itong 2023 ng mga May na lang po, medyo mahina daw po yung kanyang paningin. Medyo lumabo daw po yung kanyang paningin. Kaya Dahil? hindi ko po alam. Oh. Eh, sabi niya, basta't lumabo lang daw po yung paningin niya eh. Yun po ang sabi niya Ay, sa iba naman amin. yung sinasabi mo nakarahirig. Sinabi mo, kaya nabulag yan dahil nag-aaway Isang sila dating ng guard. mga kasamahan niya. Naka- Ngayon, hindi mo alam. Nagkasugat lang po yung kanyang mata dito, kako Ay, dito po. hindi sanay ng pagkabulag yun. Dito po. Hindi nga magiging sanhi ng pagkabulag niyan totally. Kung sinagi lang sa mata. Ay, hindi po sinagi, Your Honor, kasi yun may mga dugo yun. May mga Bakit nga siya nagkaroon ng sugat? Tinatanong ko Sinuntok sa'yo. nga po ni JM nga po. Kinutusan nga lang ni JM, hindi naman magiging Your sanhi ng Honor. totally blind yun eh. Totally blindness yun Yung eh. po ang sabi nila sa akin nung umaga pagkagising ko po na siya ay sinuntok dito kaya po may dugo Sino dito nga? sa ganito niya, sa kaliwang mukha niya. Senator Jinggoy, Mr. Chair, I would like to interject with the interjection. permission of Senator Estrada. Go ahead. Ako, nakikinig lang ko to sa sinasabi ni Ginang Franz Ruiz. Madam, pero, sir. pero, Senator Jinggoy, Mr. Chair, you can just see the difference, no? Meron siyang ebidensya, may tinatago siyang video na nagsasabi na nakakikita pa si LB nung panahon na yon. Yan, pinag-iiportan niya yan na may video, natago niya. Pero yung pag-attempt na ipagamot itong si LB dahil sa mata niya nabubulag, na wala malang attempt ito. Ano ba, para bang, ewan ko kung paano natin describe yung situation na ito. After ka lang na depensahan yung sarili mo, yun lang ang gusto mong palabasin. Tapos yung welfare nung kasambahay mo na nabubulag na, wala kang malang attempt na ipagamot. I found it very hard to explain, Mr. Chair, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Jinggoy. Thank you, Senator Bato. And this woman is lying through her teeth. Totoo bang ninakaw kayo ni Aling LV? Opo. As you mentioned in the last hearing, ano ninakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw niyo, nasa Tianggian po kami, sa bahay yung pera, nasa may bag. Allegedly, nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko po Ano siya. sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na lang Ate LB kung ganyan rin lang nanakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. I-charge na lang po ninyo sa akin. Sabi niya po, Your Honor. Aling LV, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po totohanan. Para Kinalkan niya nga po yung gamit ko, wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Tungkol naman sa paratang nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Opo, Your Honor, pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madumi Ang sa bait mong pagkain? salita, ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasabi mong paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming bisis po. Kaya Ilan? maraming bisis po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at pinagbintangan mo na nagnakaw siya, bakit dapat doon pa lang
pinalayas mo na siya. Pinaalis mo na siya. Pilit po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pang mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isa kayo muna, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya. Ayaw niya namang bumaba. Gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinisweldoan. Mayroon po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw kahit kapkapin niyo siya nung araw na yun, wala nga daw siya lang dalang pera, pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya, wala raw siya nakuha. Meron Oh. po, Your Honor. Meron ka bang pera, Aling LV? Wala po kasing kunduleng. Buhat nag-start ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, nang kayo na masukan ng taong 2019, Nung August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. August 7 pa pala. Ang sinabi mo kasi dito, August 11. Ano ba to talaga totoo? Sinulat ko po rito, sinama ko kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? August 7, 2017. August? Nung nag-start po ako sa kanya, August 7 to 2017. 2017 pa. Opo. O ang sinabi mo kanina sa akin, una siya namasukan August 11, 2019. Ano ba totoo? Sinabi niya, 2 years ang discrepancy. Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay 6 po kami at that time, sa kalsada po kami, doon kami nagtitinda. Sandali, Franz. Ang sinabi niya, kailan mo siya unang nakilala? August 7. August 10. Dahil sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10? Opo, nung pumunta siya sa taon? amin. Ano taon? 2019. Ang sinabi niya, ang una niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Sandali, Aling LV, nung pumasok ka ng August, ang sinasabi niyo sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero nag-start po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya nga, iyan ang unang araw mo na namasukan sa kanya, August Opo. 17. Bilang ano? Yung pong start ko po sa kanya, sabi niya, sa kusina na daw po ko. Pagkatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ako tumulong sa tindahan. Sa tindahan? Sa nagtitinda po ng gulay, doon po sa tindahan. Halos malapit sa bahay nila? Doon lang po ako sa may kusina ng tindahan. Hindi, yung tindahan sa bahay nila? Hindi harapan po, ng sa bahay nila? palengke yun. Sa palengke. Alright. So may discrepancy halos 2 taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Ngayon sinasabi mo, 2019 ng August. Opo, dahil sa barangay 7, si Ate LB pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa barangay 7, pumasok si Ate LB sa amin ng 2019. Anong barangay 7? Saan ka man namasukan ng 2017, Aling LB? Hindi sa barangay 7? Doon po ako dinala ng barkada ko sa kanya, sa barangay, sa tindahan na po, sa palengke. Anong barangay? Basta ko po palengke yun, hindi ko lang po alam. O di, tama ang sinasabi niya. Nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo. Hindi lang 2019. 2019 lang po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019 dahil may mga pictures pa din po ako na kasama namin sa pictures. Meron ka ba prueba na 2017 kayo nagtrabaho, Aling LV? Pa, Meron kayong katibayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi 2019? itinapon nga po yung notebook ko, nandun po sa listahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung start ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Hindi ko lang po tanda kung anong... Hindi, tinatanong ko po, ano po ang katibayan ninyo na kayo na masuka noong August 7 of 2017? Yung pong sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko ay susulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017?
sa pamamahay ni Franz. Ito ba sila Dodong? Nandun na ba noong 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka yung Patrick. Wala pa po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo noon? Hindi ko na po kilala ang mga kasama ko dati, mga nag-alisan po. Itong yung katabi mo si Faye. Faye ba yun? Wala pa siya noon? Wala pa po. So sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya, sa Atene lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay. Wala po, ako Ikaw lang. lang ang nandun. Opo. Kayo lang po ang nandun. Aling LV? Opo. 2017. Opo. Kailan pumasok itong mga sila JM, si Patrick, tsaka si Dodong? Hindi ko na po tanda, basta po nakapasok lang O po. JM, kailan ka pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick. 2021 din po. Ikaw, Dodong. Kailan kayo namasukan sa kay Aling Franz? Kailan ka nagsimulang magtrabaho kay Aling Franz? Anong taon? Hindi lang po alam po eh. Anong taon? Hindi lang po alam po eh. Anong papasok namin doon eh. Anong buwan? Hindi ko alam eh. Basta papasok lang kami ng trabaho. Okay, bale, okay. Madam Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa ABS-CBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po, Your Honor, ang sabi ko doon. 2020, nakalagay dito. 2019 po. Meron ba tayo video? Na sinabi niya 2020? Ha? Played? Yes, please. That can be played and additionally the committee secretary is directed to have a transcript of the video and that would form part of the records of this proceeding. So the record. Wala pa ba yung testimony nung yung sinabi ng Pangalawang video garbage na yan, tayo collector? mandar. Technical. Isang dating garbage collector din ang nakakita sa mga naging pasa noon sa braso ni Nanay LV. Sabi ni alias Paul, kinunan niya ng larawan si Nanay LV matapos sabihin sa kanya ng kasambahay na siya ay minamaltrato. Hihingi na sana siya ng tulong pero sinundan umano siya ng among lalaki ni LV sa munisipyo at saka umano tinakot kasabay ang pagpapabura sa mga kuhang litrato. Pero na-share na niya ito sa kanilang group chat bago pa niya nabura. Hawak na ng Municipal Social Welfare Office ang mga nasabing larawan. Yung sunod na hapag po namin, napansin ko na parang iba na naman yung sugat niya. Ang sabi niya, binubugtog na daw po siya doon. Second video? Dalawa ba yung video, Senator Estrada? Dalawa po yung video. Ito yung una, yung ayaw mandar kanina eh. Meron pangalawa pa? Technical? Nabasukan noon Go ahead, yeah. Sige, play na mo. sales boy si alias Papaw sa tindahan ng pamilya Ruiz sa Mamburao Occidental, Mindoro. Pero tumagal lang siya ng 2 linggo. Hindi ko po matiis yung sobra niyang pagmumura sa akin, yung pangungutya niya. Minsan po, may isa po doon na kasamahan namin dati. Yun po yung nasampal niya po. Gawa daw po ng hindi daw po siya maalam magbenta sa tao. Sabi pa ni Pau Pau sa maiksing panahon na pagtatrabaho niya sa mag-asawang Franz at Jerry Ruiz, nakita niya kung paano tratuhin ang kasambahay na si LV Vergara na hindi pa bulag noon. Nakita ko po nung napokpok siya ng martilyo, tapos po nung sinusuntok po siya, pinagdikdikan po siya ng sili at inano po sa bunganga, tas dun sa niya. Ayon sa abogado ni LV, tugma mga pahayag ni Pau Pau sa salaysay ni LV. Ayon kay alias Pau Pau, kahit noon ay gusto niyang tulungan si Nanay LV ay hindi naman niya ito magawa dahil sa takot na maging siya ay masaktan din. Kaya't ngayong wala na siya sa poder ng kanilang amo ay lumantad na siya at handang tumistigo para mabigyan ng hustisya si Nanay LV. Isang dating garbage collector din ang nakakita sa mga naging pasa noon sa That can be cut, with the indulgence of Senator Estrada.
Ito sa tatlo, John Mark, JM, Patrick, Dodong, kilala niyo si Pau Pau o baka kayo si Pau Pau? Kilala niyo? Hindi ko po kilala yun eh. Ikaw, Patrick. Hindi din po. Ikaw, Dodong. Hindi pa po. Hindi kaya kayo si Pau Pau, nakatalikod doon eh. Yung batok niyo pareho eh. Yung likuran, hindi kayo yon. Hindi po. Okay. Pero hindi niyo rin kilala si Pau Pau. Senator Estrada, you reclaim your time. Otherwise, Senator De La Rosa will be asking Meron pa questions. yata isang video, Mr. Chair. Meron ba ang pangatlo? Is there a third video? Meron pa, di ba? Niloload. Technical. So, there are 3 The videos. interview of Madam Tatlong France. transcript yun. Interview of? Madam France. Okay. Can we have that played? Technical. Dapat, Senator Estrada, DICT na itong technical natin. Nandun sa kabila ang DICT. Okay na? Loading pa raw. Wala pa? Loading. You can reclaim your time, Senator Estrada. While waiting for the video. Sige. mukhang nahirapan. Malipat muna ako rito sa asawa. Kayo po ay nireklamo na sa korte ng serious illegal detention. Audio na. Ano nangyari sa inyo, technical? Kailangan sigurong isa lang natin Kayo po ay nireklamo. sa budget hearing itong technical. Technical natin, baka walang budget ito, Senator Estrada. Ayan. Go ahead. Comsec. Na sa korte ng serious illegal detention, pagmamaltrato laban kay LV. Totoo bang minamaltrato niyo siya? Hindi ko pa po yun, sir. Ipaliwanag ko po sa inyo lahat. Mula ng simula na dumating siya sa amin. Oo. Dumating siya sa amin noong 2020. Maliwanag. 2020. Tapos 2020. 2020, hindi ba Oo. 2017? Ito po, Sinungaling ka. 10 years na pong nawawala si LB, sabi ng pamilya niya. Ang kwento ni LB sa amin, nanggaling siya ng kulitan, nagkaroon siya ng asawa sa kulitan. Tapos po ang sabi niya, yung asawa niya lasing biro, binubugbog siya, tumakas siya, buntis siya, nakunan daw siya. Yun ang kwento po sa amin. So sa madaling sabi, dinala siya sa akin. Pagdala sa akin, hindi natin alam na isang tingnan siya sa utak niya na kasi iba na yung pinagagagawa niya. Diba nga mga siguro ay mga 2 weeks pa lang, kasi nagtsatsanggit kami dito sa barangay 6 noon, ninakawan niya na ako ng businil, 12,000. Ngayon, pinapaalis ko na po siya noon. Sabi ko, kung ganyan din naman ninakawan mo ako na ganyan. Kasi tiwala mo gano'n siya sa kanya. Binigay ko sa kanya yung sobrang tiwala na siya nahawak ng susi ng tindahan ko. May record po ba yung pagnanakaw sa barangay? Meron po siyang walang record sa barangay pero may promissory note siya sa akin. Kasi ang ginawa ko, sige, para hindi ka na, kumbaga ang akin po, kasi ganito sir, bago siya pumasok sa akin, yung mag-gitlog na EBH na truck, pumunta sa akin si Jean Paul. Ang sabi sa akin ni Jean Paul, ate, ang record mo sa San Jose po pag nanakaw. San Jose? San Jose? Occidental. Ngayon sabi ko, di, ano ko pa sa akin, kasi sa beach siya. Medyo may tama yung utak niya, magpaalisin ko dito sa amin. Sabi siya si Silo. Yun po ang akin. Sinabi ko sa kay Jean Paul na ako na lang bahala ka pa. Sa total wala nakakakilala sa kanya dito. May iban sa akin. Sa madaling sabi, kinausap ko siya nung gabi. And bika po, sa San Jose pala ang record mo puro po nanakaw. Sabi ko sa kanya, ngayon, kako, bigyan kita ng pagkakataon para makapagbagong buhay. Tatanungin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, bigyan kita ng pagkakataon makapagbagong buhay. Dito wala nakakaalam, ako lang na malikot ang kamay mo. So kako, kung maaari, huwag naman sa akin gawin. Well, Yun ang start niya, sir. Okay. Yun po yung start niya, sir. Before niya ako ninakawan ng 12,000. Yung 12,000 na ninakaw niya sa akin, sa tiyanggian ako na iwan ko yung bag. Pinauwi ko siya, pinawa ko siya ng tubig na inumin namin sa tiyanggian dito sa barangay 6. Pagdating ko nung gabi, kasi tanghali na pagdating ka, gabi ko na nabuklat dahil pagod sa tanghali.
Wala na yung 12,000. Tinanong ko yung 12,000 kung nasaan. Pinaumaga niya pa namin sa akin yung totoo. Kasi ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko na pasok sa kwarto ko, walang iba. Okay. Sabi ko sa kanya. Ngayon po, ma'am, kung nagkako siya, ba't hindi nyo pinakulong? Bakit hindi nyo na pinaalis? Ay, ako po, sabi niya, ate, i-deduct mo na lang sa sahod. Ay, ako po bilang tao. Kasi dati po sa lista ko. Di, ang ginawa ko sa kanya, kasi ikaltas ko na lang sa sahod mo ng unti-unti. Saan mo dinala ka ang pera? Binigay ko dun sa kaibigan ko. Would you imagine na nagpasok sa kanya, doon niya daw binigay yung 12,000. Tinanong naman namin yung babae, sabi hindi. Pero sa palagay ko doon niya binigay kasi, ano, ako pinasasali, hindi naman ganun yung palagay natin. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakatandado yun. Ganun hindi ko naman alam kung ano nangyayari sa kanila. Wala nagbubugbog sa anak, nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi namin alam, nagkaroon siya ng relasyon na taga Santa Cruz. Ay, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki po. Tomboy sabi niya. Hindi po, tomboy siyempre. Babae. Meron po siya kasama dito. Ipatawag ko po yung mga kasama niya para kayo din mag-interview sa mga kasama niya. Silvi po ay babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ako pinagagawa ninyo? Sobra naman kayo ng pagkain. Kako hindi naman kayo kulang sa pagkain. Pero nung dumating po siya dito, hindi naman siya bulag. Nung dumating po siya dito, hindi po. Ganito po nangyari. Sir ha, di ganito. So bakit po nabulag? Nag-away nga po sila ng kanyang ng boy po na isa kasi ginamit niya daw yung panwit na mga gamit ng bata. Dahil umuwi ang bata, pag-uwi niya, yung kanyang gamit daw po ay sinuot ang mga brief. Pwede niyo rin po interviewin yung bata na nagnanong sa kanya. Pero sa tindi na, nabulag agad lang. Ay, sinumpot niya daw po dito eh. So hindi nyo pinagamot? Binigyan po namin ng gamot, pinagamot namin siya, binigyan po namin ng gamot. Nainom naman po siya ng gamot. Sabihin mo kung sino yung katulong pinagkailan sa kanya ng laban na kanya. Ay, siya rin naman nagsabi na yung sabi po sa akin, ay maganda po sa So, siguro ang next question dito ni Senator Estrada, do you confirm the statements you made during an interview sa TikTok ba to, ABS? Kayo po yan, nagsalita? Opo, Your Honor. Marami kasing kat yan, Your Honor. May mga una pa po yan. Kailan po yun na itong interview ito? Hindi ko na po matandaan, Your Honor, kasi may trangkaso ako noong time na yan. Bumangon lang ako kahit nakahiga ako yan. So yung mga tanong dyan, yung pareho pa rin yung sagot nyo na ang dahilan ng pagkabulag ay yung pananakit ng mga kanyang kasamahan sa trabaho. Opo, Your Honor. Sino itong naririnig natin kanina ng John Paul? Ngayon ko lang narinig ito. Sino yung John Paul? Iba itong nandito, John Patrick. Iba pa yung John Paul. Iba, hindi po yun, hindi ko po tao yun. May nagkwento lang po sa akin na John Paul ang pangalan na gano'n nga daw po yung background niya. Na, hindi nyo nakaharap yung John Paul. Naikwento lang po sa akin na gano'n nga daw po yung background niya sa pinanggalingan niya na malikot daw ang kamay. Kinausap ko naman po siya. Kasi siya po yung katiwala ko dati sa tindahan. Nung pasok niya ng 2019 sa akin, siya na po yung tagahawak ng susi ng tindahan namin. Akala ko tiga-tinda lang ng gulay, so hindi po. Sa gabi po, sa kanya ko po iniiwan ang susi po. Hindi po siya nagatinda ng gulay, Your Honor. Kanina sabi niyo, doon kayo sa kalye. Sa kalye, sa may palengke, nung wala pa kayong... Tianggian po, Your Honor, yun ng 2020. Tapos, kumbaga, patid-hatid lang siya doon ng pagkain sa amin, Your Honor, kasi hindi nga po marunong magkwenta, tsaka hindi rin marunong magtinda, kaya hindi ko po pinapatinda, Your Honor. And yet, hindi marunong magkwenta, pinagtiwala niya yung susi. Opo, yung baga sa gabi. Noon, opo, paggabi. Nagkaroon siya ng access sa pera. Kasi nawalan ka ng 12,000, sabi mo. So, dahil nahawak niya yung susi. So, malapit yun sa pinagtataguan mo ng pera? Ganun ba? Hindi, Your Honor. Yung pera po, nawala yun nung nagtitinda kami sa Tianggian, tapos bukas yung tindahan. Pinakuha ko yung bag sa loob ng kwarto namin dahil siya lang ang siya na pinapasok ko dahil siya po yung nauwi doon sa Tianggian. Dahil malayo po kami, sa barangay 6 po kami Tapos na nagtiyanggi. po tayo rito na binigyan nyo ng gamot dahil sa mata. Anong Opo, gamot, yung nag-away po sila na anong gamot po ang binigay natin? May mga doktor tayo rito kaharap. Mga espesyalista po ito sa mata, ophthalmologist. Hindi, sa sugat lang po, Your Honor, ang binigay kong gamot. Yung sa sugat. Kasi sugat lang po yung nangyari dito niya, Your Honor, sa gilid dito. Anong gamot nga po? Ang ano po, yung agwasinada at saka betadine. Betadine. Opo, kasi sugat po hindi. Ay, sa mata ho yun, betadine. Hindi po sa mata, Your Honor, sa gilid po ng kanyang mukha kaliwa. So,
mawawala yung dugo, magkaklat. Tama ba yun? Dito po yun, Your Honor, o sa gilid lang, hindi naman sa mata niya, dito po. Dr. Irene Oloroso, ophthalmologist. Yes So, po, Your yung Honor. sa gilid ng mata, pwedeng betadine. Dito po dito lang po banda, Your Honor, hindi naman sa mata, dito po. Dito banda lang po. Sa labas. Depende po, Your Honor, sa laki ng sugat. Meron po kasi mga sugat na that needs suturing. Pero yung pinakita nyo last week, yung trauma na tinamaan yung skull, di ba meron kayo? Yung sa ENT po, yes po. Oo, Ang nakita po namin dun, Your Honor, meron po siyang peklat na maliit lang. Hindi ko po masyadong ma-orient, Your Honor, kung saan banda. Pero maliit lang naman po siya. Peklat. Pero hindi po siya, parang sa side siya. Nasa side po siya. Pero yung skull niya, tinamaan, di ba? Yes po, Your Honor. According to Dr. Kabungkal or ENT, ang diagnosis po niya was, sorry. Bang 10 seconds? No, Your Honor, ibabasahin ko lang po. Okay. It's, Hindi, si technical natin. Ga-annotate si doktora, may ipakita yung ano? Yung pinakita last week, yung skull, yung MRI. yes po, Your Honor. Is Ano diagnosis. naman ito, iba to. Ano ba yan? Bulaklak ata yan. Okay, go ahead, ma'am. The diagnosis, Your Honor, was healed tripod fracture on the right eye, on the right side. Tapos po healed po anterior maxillary wall fracture po on the left. Can you determine the dates? When that transpired? Years, months ago? Kailan po Actually, Your Honor, according to Dr. Kabunggal, hindi naman siya acute, Your Honor, kasi healed na daw po siya. So, ito, alin dyan? Alin po dyan? Orientation natin, nakaharap kami. Alin po dyan yung right na sinasabi nyo? Technical, pakilaki. Alin po dyan yung right? Right. Dito po. Ngayon. So, yung Yung right, nasa left po sa screen, pero po sa... teka ho, na medyo naguluhan ako. Alin po yung right? Left sa screen, okay? Yeah po. So, yan po yung nilagyan ng betadine, sinasabi. Meron po yan. Your Honor, iba po yung fracture, iba po yung parang sugat niya. Laceration. Meron po kasi siya, may napinsin din po ako na parang maliit na laceration on the side, pero iba pa po yung sinasabi ni Dr. Kabungkal, Your Honor. So, But, Your Honor, according to Dr. Kabungkal also, blunt instrument or pwede daw pong by a strong force, but not necessarily with a blunt instrument. Pwede pong kamay, pwedeng natamaan, untog? pwede pong nauntog, opo, Your Honor. Untog. But untog, Pwedeng accident, nadulas. opo, pwede po. Pero yung sa kaliwa naman, meron din. Pwede ko mauntog para kaliwat kanan? Na Pwede po, accident? Your Honor, magkasuno, not on the same day, Your Honor. Pwede Tapos different. yung sa ilong, itong sinasabi niyo sa ilong, yung bridge tumabingi. Opo. May ano siya, Your Honor, may deviated po, parang natabingi Sa siya. Tagalog po yung deviated. Tumabingi. Yung ilong, yung Opo. bridge, nose bridge. Opo. Because of, Most likely, Your Honor, pwede rin po trauma, pwede rin na accident. ano ba ang trauma? Hinataw. Injury, pwede pong nadulas, naumpog, nabagok. Pwede din po, Your Honor. Aling LB, yung ilong mo, hindi mo naman nakikita ito eh. Ikaw ba ay tinamaan sa ilong o hinataw sa ilong, nauntog, nadulas, nadapa? Ano pa? Yung pong sinuntok po. Ilang beses? Ulit-ulit po niya ako sinusuntok sa mukha, sa ilong. Sa Sino? Sino nanuntok? Yung pong si Ate Franz. Dumugo yan. Po? Dumugo. Opo. Hindi nagamot ka? Hindi po. Nakita niya na dumudugo. Opo, tapos kumukuha po siya ng gamot. Pinapakuha po ng gamot yung kasama ko. Mrs. Franz, betadine din yung ginamit. Hindi po, gamot lang po ang inabot sa akin. Ano pong gamot yun? Si Mrs. Franz tinatanong ko, anong gamot po ang binigay pag sa ilong? Hindi ko po alam, Your Honor, dahil hindi naman totoo yung sinasabi ng Ate LB. Di ba dapat... Sandali, Mr. Chair? Yes, go ahead. No? Ikaw, sige ka lang sabi, hindi totoo. Kitang-kita na nga yan, no? Nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo. Tingnan mo, nabasag yun. Mr. Chair. Alam mo, masyadong contradicting yung
marami kang contradiction na statements dito, Mrs. Franz. Sabi mo kanina, 2 days pa lang sa employment niya sa'yo, nakita mo na may sira siya sa ulo. Tapos ngayon, sinabi mo kanina na pinagkatiwala mo, buong tiwala mo, binigay mo sa kanya. Very contradicting. Alam mo na sira ulo, buang yung katulong mo, tapos binigyan mo ng buong pagtitiwala. 4 na taon pa, nagsilbi. 4 Binigyan na ko siya taon. ng 4 years. 4 years. So, masyadong halata nagsisinungaling ka. Ako, I can tell you frankly, kahit na-reply natin yung, Mr. Chair, marami din, may mga police dito, investigador. I-play mo nga yung kanina, yung interview niya, yung TikTok. Mr. Chair, kung pwede. Mahaba yun, Mr. Chair. Medyo mahaba May yun, kunting pero- portion ako doon na gustong ipakita. Isang tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung sabi nyo, yung panununtok para nakita gawa ng mga empleyado nyo, nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LB? Wala po, Your Honor. Tong late ko na lang po nalaman, Your Honor, na gano'n nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamahan po rin nila. Nung sinabi rin lang po Kaya nila hindi sa nyo na akin. na-report sa pulis? Opo, Your Honor. Mr. Chair, yung portion na tinanong siya kung sinong nanuntok. May sagot siya. Technical. Anong nangyari? So, sinabi niya, Ito po sa inyo lahat. Kung kanya ebidensya, kulang daw siya. Yun ang kwento po sa amin. So, sa madaling sabi, dinala siya sa akin. Pagdala, mga ano po, mga siguro ay mga 2 weeks pa lang, at ng businil. forward. Binili ko sa kanya yung sobrahan ko. Okay. Kasi ganito sa bago siya pumasok sa akin. Sinuntok. Sinuntok ang sama niya. Sa beach yan. Forward pa. Akin. Sinabi ko, sa madali sabi, kinausap ko siya nung gabi. Sabi ko sa kanya, ngayon, bigyan kita ng pagkakataon pag nalako ko sa alikot ang kamay mo. So, yun ang start niya. Okay. Akin, pinaunan sa tiyanggian ako na iwan ko yung bag. Pinagabi ko na nabuklat dahil pagod sa tanghali. Wala ko napasok sa kwarto ko walang iba. Ay, ako po, sabi niya, ate, ang ginawa ko sa tanghali. Saan mo dinala ang pera? Naman namin yung babae sabi, hindi. Pero sa palagay natin. Okay, ang tanong ko po, bakit siya binubugbog ninyo daw po? Hindi po siya binubugbog dito, wala nagbubugbog sa kanya. Kung may nagbubugbog sa kanya, yung mga kasama niya, nag-aaway-aaway sila. Then, kasi doon po sila sa area na yun, tapos nakatandado yun. Diyan hindi ko naman alam kung ano nangyari. Next yan. Wala nagbubugbog sa anak ko, nagkaroon siya ng karelasyon. Hindi na, yung bata ay 20 years old. Lalaki? Lalaki, babae. Tapos ganito po, pag ako nangangayat ka, ano ako Dito, hindi naman siya bulag. O yan. Pumatay po siya dito. Hindi po, ganito ang nangyari. Sa 39 seconds. So bakit po nabulag? Nag-away nga po sila ng kanyang kasi ginamit niya daw Pause. Doon pa lang. Hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero, yung sagot mo lang na yun, klaro na. You're grouping for words. Naghanap ka ng iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klaro-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Kikita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasi nungalingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify
wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector, maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. Franz Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. And under the, if I may continue, Senator Estrada, under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And the Sergeant at Arms may be directed by this committee to detain the said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to detain Mrs. Franz Garcia, to commit Mrs. Franz Garcia to the Pasay City Jail. The chair would perhaps ask the movant to reconsider the Pasay City detention and instead commit said Mrs. Garcia to the Senate premises for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to retract his modification, or if Senator De La Rosa would support the subsequent Chair, amended if I may. the committee would decide accordingly. Senator, Mr. Chair, Senator if I may. Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail, because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention in case this committee needs her presence here. Mr. Chair, That was the pleasure of Senator De La Rosa. before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, na-move for a 1-minute suspension, Mr. Chair. Pag-usapan tayo tatlo. Session is suspended for 1 minute. The members of the committee will retreat to the adjoining room. Ano ba yung kwartong yon? Kusina ba yan o ano ba yan? Anteroom?
to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members, and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today, September 19, 2023, given in open session by the Senate Committee on Justice and Human Rights. So ordered. Osa, can you escort Mrs. Ruiz to the detention facilities of the Philippine Senate? Any motion to suspend the hearing for today? Mr. Chairman, I move to suspend the hearing for the day.